magbibilang ng pera. Kasi medyo malaki yung amount na binibilang ko. So, kailangan ko maging maingat para tama yung bilang ko at hindi matutulan yun. Sabi nga ni Sir J.R. noon, kung hindi mo kaya, di ka willing mag-sacrifice. Wag na lang. Dapat decidido tayo, dedicated tayo na gawin ano man yung haharapin natin sa pagkuha ng accountancy. Kasi hindi siya madaling course. Pinaka-nagustuhan ko sa company talaga yung love nila para sa learning, sa education. Kasi kahit nag-university kami doon, kahit na we are doing practical activities, hindi niya nakakalimutan na tutuan kami na parang bang isa pa rin kami estudyante. Pero kasi ang setup doon parang nagtatrabaho kami. So, gusto ko doon pagkuha nila sa knowledge kasi nagkakaroon kami ng discussion about sa accounting lessons, exam, kagaya ng school setup. Siyempre, pati na rin yung environment kasi mababait yung tao, magalang yung approach. Tutulungan ka rin na mag-grow at hindi sila mahirap lapitan. Huwag ka panghihinaan ng loob sa pangarap. And kung ma-disappoint ka, hindi nice try. Kay Ma'am J-Cell sa nag-endorse sa amin, sa gumawa ng paraan para makapasok kami sa company, thank you po. As well as din sa company kay Ma'am Erlinda Desante from Galicia, thank you kasi pinapasok niyo kami sa tahanan niyo, tahanan kung saan napaka-healthy ng environment. Yung tipo ng environment na gusto mo mapagtrabahuhan in the future. Kasi yung mga tao, tutulungan ka nilang mag-grow. Thank you kay Sir Kelly. Nabalag sa sumagot sa mga tanong po. Kay Ate Angelica, thank you po. Kay Ate Daniela, kay Ate Hasmi, thank you rin po sa pag-unawa nito. Lalo na po sa mga naranasan namin hamon at activities sa loob ng kumpanya. At nagpapasalamat din po ako kay Ate Maika. Thank you po sa pagtutulong niyo sa akin and say na dahil sa inyo, mas nag-deep yung understanding namin sa field of accounting. Overall, masaya akong nakasama kayo and I hope in the future magkita-kita pa tayo not as a student teacher set up but as a professional.